Matapos ang nakakakabang laban ni Yuta at Sukuna ay ngayon na lumabas na ang spoilers para sa chapter 263 ay sa wakas malalaman na natin kung magtatagumpay nga ba si Yuta sa pag-unleash ng Hollow Purple kay Sukuna. At mind you, this chapter is another banger. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang eksena sa pagkabasag ng domain ni Yuta which is ang Unlimited Void na matapos niyan ay mabilis nang umalis si Sukuna at dumistansya habang may kita ang natamo nitong injuries mula sa Purple. Ayon dito na ang kanyang malevolent shrine ay nasira o nawala din pala kasabay ng pagkabasag ng domain ni Yuta. So isang even battle of domain ang nangyari. Sabi rin dito ni Sukuna na nagtagumpay daw si Yuta sa pag-unleash sa kanya ng Purple, pero kahit ang Purple ay isang ultimate technique ay still di pa rin sanay si Yuta sa paggamit ito kung kaya't hindi na one-shot ni Yuta si Sukuna. Maya-maya pa ay dito na magkasabay na kumilos sina Todo, Yuta at Yuji para atakihin si Sukuna. Ayon kay Todo na once na makabalik na raw muli ang curse technique ni Yuta ay malaya raw si Yuta makakapag-unleash ng Purple as many times as he wants, na di raw mabahala sa kanila ni Yuji kasi may boogie-woogie naman daw siya na kayang iwasan ang sunod-sunod na mga Hollow Purple attacks ni Yuta kay Sukuna. Ayon naman dito ng narrator na once again ay nasa state na naman daw si Sukuna where he can't use his curse technique kasi nga ay nawala rin ang kanyang domain expansion along with the Unlimited Void which resulted sa curse technique burnout ni Sukuna pati na kay Yuta. Maya-maya pa ay bigla namang nahimatay si Yuta sapagkat ayon ng narrator na ang pagkakaroon daw ng curse technique burnout ni Yuta ay nagresulta din sa pagka-burnout sa curse technique ni Kenjaku na kinopya ni Yuta. Dahil dito ay pansamantala ding napos ang 5-minute limit ni Yuta na makopya ang curse technique ni Kenjaku until na magre-recover ulit si Yuta mula sa curse technique burnout. Habang sa isipan naman ni Yuta na mawawala na ngayon ng malay, ayon sa kanya ay dahil sa hindi raw hinahunt ni Rika ang katawan ni Gojo ay ang copy curse technique ay hindi na raw sa kanya dahilan na ang Limitless ay na burnout din kasi ang Limitless ay side effect lang naman sa curse technique ni Kenjaku. Dada pa ni Yuta na ang buong akala raw niya ay magagamit pa niyang curse technique ni Kenjaku even after the curse technique burnout. Iniisip rin dito ni Yuta na kung may trick ba raw si Kenjaku noon na magamit ang curse technique nito after using a domain expansion kasi wala raw siya nakitang impormasyon tungkol dito nung kinopya niya ang curse technique ni Kenjaku. Sinabi rin dito ni Yuta na nanghihinayang na wikang bago raw siya mahimatay ay at least sana man lang ay nakapag-deploy pa siya ng isa pang domain expansion. Matapos niyan ay napansin naman ni Todo na nasa limit na raw si Yuta. In-admire din dito ni Todo si Sukuna sa patuloy pa rin itong pagiging offensive fighter. Nasa isipan ni Todo ay baka ito raw ang rason sa kung bakit tinawag talaga si Sukuna ng The King of Curses. Maya-maya pa ay nang distracted dito si Todo ay nakapag-land naman si Sukuna ng Black Flash na sumira sa isang parte ng Vibra Slap ni Todo. Matapos yan ay nagpumilit pa rin makatayo kaagad si Todo matapos ang tamo nitong Black Flash kay Sukuna na sabing ayaw niya parang maalis sa spotlight. Na dahil sa pagsuntok ni Sukuna kay Todo ay napigyan naman ng moment si Eugene na makalapit sa gilid ni Sukuna at masuntok ang mukha nito. Samantalang inactivate naman dito ni Todo ang boogie-woogie sa pamagitan ng paghampas sa Vibra Slap sa kanyang ulo na sa isipan ni Todo ay dahil sa may mga nakalutang parang shards ng barrier ni Yuta na nasira ang mga shards na yan ay ang kanya rong gagamiting pang swap bago pa raw tuluyang maglaho ang lahat ng to. Kaya dito na inactivate ni Todo ang boogie-woogie na tumulong kay Yuji na ma-distract si Sukuna sa pamagitan ng sunod-sunod na pagsaswap na bumuo ng after image dito kay Yuji. Dahil dito ay nagawang mahawakan ni Yuji ang tagiliran ni Sukuna sabay nag-activate ng dismantle sa specifically sa barrier na between kay Sukuna at Megumi Soul. Nasa isipan naman ngayon ni Yuji ay ayon sa kanya na uulit-ulitin niya raw ang attacking to kay Sukuna hanggang sa magising si Megumi. Ang attacking to ni Yuji ay gumulat naman kay Sukuna na ayon sa kanya ay napaka-specific daw talaga ng attacking to ni Yuji kasi ang barrier daw talaga na between sa kanyang soul at sa soul ni Megumi ang ina-atake nito. Kung kaya't napaatras dito si Sukuna sapagkat kung patuloy daw siyang makaka-receive ng ganitong atake kay Yuji ay malaki raw ang tendency na di na raw niya ma-maintain pa ang katawan ni Megumi. Kung kaya't dito na isinuka ni Sukuna ang ilan sa kanyang mga daliri at kinonsume ulit ito. Ayon pa kay Sukuna na gumawa raw si Yuji ngayon ng binding vow na magbibigay ng ability sa kanya na ang kanyang mga atake ay magiging epektibo raw talaga sa paghiwalay sa kanyang soul sa katawan ni Megumi. Matapos niyan ay dito naman pinaguho ni Yuji ang posting kinatatayuan ni Sukuna gamit ang cleave para masalubong ito ng suntok na naiwasan naman ng King of Curses sabay bumawi naman ng isang successful na suntok kay Yuji. Nasa isipan naman ni Sukuna ay kung iiwasan lang daw niya ang mga atake ni Yuji wala na rong iba pang effective attack ang ating mga bida. Meanwhile sa isipan naman ni Todo ayon sa kanya na kung hindi raw mare-recognize ang Vibra Slap bilang ang kanyang kaliwang kamay ay di raw talaga ito magfa-function. Kaya kahit isang beses na lang daw ay i-activate niya
niya muli ang Boogie Woogie. Kung kaya't dito na hinampas muli ni Todo ang Vibra Slap, subalit walang swap na nangyari. Kung kaya't napangiti naman si Sukuna habang kaharap si Yuji. Pero once again ay hinampas na naman muli ni Todo ang Vibra Slap na maya-maya pa'y laking gulat ni Sukuna na ang naswap ni Todo ay si Hana Kurusu pala, na ngayon ay nasa itaas nito. Napapa-activate ng curse technique ni Angel, na matapos niyan ay pinakita mo ng isang flashback nung nag-uusap dito sina Yuta at Hana kasama si Shoko, na kung saan ay sinabi rito ni Hana at Angel na ang kanila rong papel sa laban na to ay magtatapos raw once na maiansil na nila si Gojo sa Prison Realm. Pero nababahala naman dito si Hana kay Megumi kung ano raw ang mangyayari sa kanya. Kung kaya't dito na humingi ng paumanhin si Yuta sapagkat humingi siya rito ng pabor na kailangan daw niyang mag-rely sa curse technique ni Angel sa huli. Na ang gusto ni Yuta ay sina Angel daw ang huling magbibigay ng finishing blow kay Sukuna using Jacob's Ladder. Isang all or nothing gamble daw ang kanilang gagawin na ihiwalay ang soul ni Sukuna at Megumi using Angel's curse technique. Nadapa ni Yuta na sa tuwing kaharap raw siya ng kanyang mga kalaban ay ang mga iniisip daw ng kanyang kalaban ay kung ilang curse technique na daw ang kanyang nakopya. Pero hindi raw ikinukonsidera ng kanyang mga kalaban ang posibilidad na maaaring ang original user ng mga kanyang kinopyang curse technique ay lalabas o sasali din pala sa laban. Bukod pa riyan ay karamihan daw kasi sa kanyang mga kalaban ay nafo-fall daw sa trap ng condition sa kanyang pagkopya ng curse technique, na mas iniisip daw nila na kinuha raw ni Yuta ang curse technique instead na isipin na kinopya niya lang ang curse technique. Sinabi rin dito ni Yuta na ang strength daw ng kanyang curse technique na copy ay yung pagkakaroon daw ng abilidad na magkaroon ng magkaparehong baraha sa kanyang kamay. Na matapos niyan ay back to present ay dito na nga inactivate ni Hana directly kay Sukuna ang Jacob's Ladder maximum output. So grabe, napakatindi na talaga ng laban na ito, na it seems ay nalalapit na talaga tayo sa endgame mga kaibigan. Pero ang tanong ay magtatagumpay pa nga ba si Sukuna na makatakas o maiwasan ang ataking to, o di kay matatangke na naman niya ang Jacob's Ladder na I doubt sa kanyang kondisyon ay hindi na niya ito magagawa pa. Kasi dito na natin tatapusin ng spoilers sa panel na ito, at sadly break po ang JJK next week. Pero huwag kayong mag-alala dahil may full chapter review pa naman tayo para sa chapter 263 para sa mas dumapang labanan at sa mas in-depth pa at mas malinaw pa na explanation sa napakaangas na chapter nito. Maraming salamat kayo naman. Kung gusto nyo ang ating video, can you get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.